Panalo ang Barca sa isang matinding comeback sa huling minuto. Halos tapos na ang laro. Levante 2, Barca 3 at si Raquel, grabe ang laro. Grabe talaga ang laro. Sasabihin ko sa'yo, sobra talaga tayong naghirap. Mula pa lang sa unang minuto, malinaw na ang intensyon ng Levante. Hindi sila gaanong naglaro ng football, mahusay lang silang nagdepensa. Pero Adri, nanalo ang Barca sa laban na ito ng patas. Bakit kaya? Kasi kahit na ang goal ay nanggaling sa sariling net, sa minuto 72 pa nangyari. Ikukwento natin ngayon step by step ang nangyari sa laban. Pero gusto ko lang bigyang diin ang isang bagay. Una, ang pasensya na ipinakita ng koponan sa buong oras. Pangalawa, ang paniniwala na ipinakita ng Barca ni Flick sa buong laban. At pangatlo, ang masamang milya. Hindi ka panipaniwala ang masamang milya kahit na si Pedri ang naging most valuable player pero ganun pa rin ang masamang milya. Sinubukan din nila sa lahat ng posibleng paraan. Kaya hinihiling ko sa iyo na mag-like ka dahil ang Barca ang nangunguna sa liga. 6 sa 6 ira, 6 na puntos mula sa 6 na posible. At ayun, sobrang saya namin dahil na ipanalo ang isang laban na sobrang hirap. Para mailagay sa konteksto ang kronolohiya, kailangan sabihin na ang Barca sa 15 minuto ng unang half, talo na ang Barca sa score na 1-0 dahil sa goal ni Ivan Romero. Paano nangyari ang play? Yung unang goal maganda talaga, perpekto ang ginawa ng player. Sa tingin ko, niloko niya si Kubarski na parang napahiya siya doon. Kahit anong kontra, delikado pa rin para sa Levante. Hirap talaga ang Barca dito. At syempre, dapat nating sabihin na karapat dapat talaga siya sa lahat ng papuri. Kay Ivan Romero, kaharap si Jan Garcia na walang nagawa, ay tinira at naipasok ang 0-1. Parang mas madali sana ang laro para sa Barca. Sa ganung pakiramdam na maganda. Ang Barca, hindi naman sila masama ang laro noong oras na yon. Ibig sabihin, nakikita natin ang Barca na umaatake ng madalas, na maganda ang laro, na komportable. Pero sabi nga namin, aksidente lang yon na pwedeng ayusin kahit kailan. Kapag unay-duro ang aksidente, lalong lumala ang sitwasyon. Dahil bago mag-halftime, sa dagdag na oras ng halftime, sa 52 minuto ng unang half, nagkaroon ng penalty sa isang counter-attack pabor sa Levante. At si Morales, na palaging nakaka-score sa atin, palaging may ganyang ugali na maka-score sa Barca, hindi pumalya mula sa 11 metro. Kailangan nating sabihin na, ayos lang, nagdagdag ng 3 minuto. Dumating ang goal sa minuto 52-53 dahil sa isang kahina-hinalang handball ni Balde. Patawad kung magduda ako, kailangan talagang pag-aralan ito. Bilang taga-Barca, malinaw naman ito sa akin. Para sa akin, penalty iyon dahil papunta sa goal ang bola. Sa tingin ko, malinaw na sinasabi na. Na oo, penalty talaga iyon, masakit man sa atin o hindi. Pinutol niya ang direksyon, pinutol? Ang direksyon ng bola. At para sa akin, penalty talaga iyon. Kung hindi naman, kung hindi naman, ngayong araw ay nadaya tayo. Kasi tinawag nila ang penalty at higit pa doon na ipasok pa nila. Pagkatapos ng duoro, malaking dagok ito sa Barca na pumasok sa halftime na talo. Iniisip ko na si Hansi Flick, siguradong nagbigay ng matinding sermon, isang malakas na pagalit. Mahalaga at sinabi niya na dapat magpalit ng manlalaro dahil mabagal ang galaw ng koponan at hindi namin mabasag ang depensa ng Levante. At ano ang ginawa ni Hansi? Pagkatapos ng halftime, pinalitan niya si Casado na nakakagulat na nagsimula bilang first 11 ngayon. Ipinasok niya si Gabi na mas may dating at sa tingin ko ay mas magaling din ng kaunti kaysa kay Casado pagdating sa technical na aspeto. Pagkatapos, pinalitan niya si Marcus Rashford kay Dani Olmo. Ang Barca sa loob ng 3 minuto, 4 na minuto nakagawa ng goal ang Barca, 2-1 sa pamamagitan ng napakagandang goal ni Pedri, isang tira mula sa labas ng penalty area. madalas din naming hinihiling ito noon kay Adri dahil sabi namin, sige. Sa kopo ng siksik sa likod, normal lang subukan ng Barca ang ganitong mga tira. Nagsimula na ang ikalawang kalahati at una naming sinubukan ang isang magandang goal mula sa labas ng area na pumasok sa Escudra. Ang ganda ng goal ni Pedri, mahusay talaga siya at siya pa ang most valuable player ng laban. At gaya ng sinabi ko, ayun nga, ang ganda ng goal ng Barca. Deserve pa nilang higit pa. Ang Barca ay nakapuntos ng 2-1 at patuloy na umatake sa goal ni Pablo Cunhat at makalipas ang 3 minuto mula sa set piece. Diretsong tinapos ni Rafinha ang acrobatic na corner kick. Si Ferran Torres ang nagtabla sa score na 2-2 at nakapuntos ang tiburon na nabanggit mo, Ira. Naipredict ko na, makikita nyo rin mamaya kasi sobrang nakakabaliw. Makakapuntos si Ferran, tapos makalipas ang 10 segundo muling nakapuntos si Ferran Torres at sobrang saya namin. O sige, mula dito ang goal ni Ferran, ika-52 minuto. Akala namin na makakagawa agad ng ikatlong goal ang Barca. Kailangan kong aminin, akala ko mangyayari ito ng mas maaga. Pero sa huli,
Kasi kung dati, nakapokus na sila sa depensa sa tuso ni Simiro, isipin mo na lang sa tuchi to. Ibig sabihin, ginagawa nila lahat para hindi ka makagawa ng ikatlong goal. Pero hindi tumigil ang Barca sa pag-atake. Nagpalit muli si Hansi, pinasok sina Robert Lewandowski, Christensen at sa huli si Jules Koundé para kay Eric Garcia. Ibig sabihin, sandali tayong gumamit ng tatlong depensa at umatake agad ang Barca sa unahan, tama ba? Kalaban ng Levante na sobrang depensibo at halatang gustong manatili o makakuha ng puntos lang. Sa huli, nagbunga ang lakas, kalidad at sipag ng Barca. Sa isang magandang galaw ni Milla, napakaganda. Isang cross na dapat sana ay tatapusin ni Ferran pero sa huli ay natamaan ng sentral. Naipasok ni Sabal sa itaas niya, tinamaan ng ulo pa atras, pinaikot at dumiretso sa goal. On goal ng Levante at naging 2-3 para sa Barca at ang 92 minuto malapit sa goal. Kahit sinong hindi napanood ang laro ay magsasabing, ang swerte ng Barca, pero hindi dahil patuloy silang nagsumikap. Napakaraming beses silang tumira sa goal. Sa kabuuan, 15 beses tumira ang Barca. Ibig sabihin, sinasabi natin na 3 goal ay kaunti kumpara sa estadistika. Kung tumira ka ng 15 beses, dapat maka-score ka ng 5 goal. hindi talaga eksakto ang nangyari. 3, ayos na rin. Sa tingin ko, ang Barca ay talagang karapat dapat manalo. Gumana ang koponan at nagawa nila ang tungkulin nila. Nasabi ko rin ito noong halftime ng laban. Noong una laban sa Mallorca, maganda ang first half pero pangit ang second. Ngayon, kabaligtaran. Ngayon, baliktad talaga. Unang half. Karaniwan, masasabi ko at isa pa kung saan todo bigay ang Barca. Magkomento, paano pinangunahan ni Pedri ang koponan na halos lahat ng galaw ng football ay sa kanya dumadaan? Siya ang naging boss sa laro kaya naging susi si Pedri sa ikalawang bahagi. Talagang naging susi siya sa Goal at sa lahat ng kanyang naiproduce. at kung wala si Pedri sa team na ito, ibig sabihin, ang Barca hindi magiging Barca ni Flick. Sa mga titulo na napanalunan natin noong wala si Pedri, isang mahalagang manlalaro at siyang nagpapataas ng antas ng laro, siya ang nagpapakita ng pinakamahusay na football at talino. Ngayon, marami rin siyang na-intercept na bola. Sa tingin ko, sige, tingnan natin. Sobrang nagsikap na siya. Oh, Ilang pasa ang ginagawa nila, si Pedri, pero grabe talaga. Ibig sabihin, mahalaga ang epekto ni Pedri sa Barca para sa panalo sa ika-72 minuto. tama, Barca era na nagtapos na naglalaro sina Dani Olmo, Rafinha, Lamine, Jamal, Ferran at Lewandowski. Mga forward, pero kailangan ba talaga yun sa laro? Sa tingin ko, magaling siya dun. Pumasok na rin si Jules Koundé bilang kapalit ni Eric Garcia. Hindi ko alam kung nabanggit na, at ayun, sa huli, paulit-ulit na lang hanggang sa mabasag din. At normal lang yon kasi sa tingin ko, nahuli yung goal. Kasi simula minuto 52 na naipasok ni Ferran yung 2-2, halos 35-40 minuto na tuloy-tuloy ang pagsubok ng Barca. Pwede rin, ibig sabihin, kahit alin dito pwedeng pasok ang goal ng Barca, pero nangyari ito sa minuto 72 at sariling goal pa. Sa palagay ko, mas nakakainis pa yun para sa kanila, lalo na't halata ang inis ng mga tagahanga ng Levante sa nangyari. Lamang sila 2-0 sa halftime pero talo 2-3 pagdating ng ika-90 minuto, nakakainis. Ito ang Barca, nangunguna ng 6 na puntos sa liga. Maghihintay sila kung anong gagawin ng mga kalaban sa natitirang laro. Kahit anong mangyari, Barca pa rin ang leader. Pamilya, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa channel. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kita-kits, Barca ngayon, Barca palagi.